Okay mga kapaps, no? Papakita ko nyo sa inyo yung step yung pwede nyong gawin kapag nagkakaroon kayo ng problema sa motor, kapag ayaw mag start, ayaw mag push start, ayaw mag kick start. Ito yung mga dapat nyo checkin muna. Una pag troubleshoot tayo ng motor, pag ayaw mag start, gasolina muna, baka nang wala tayong gas, no? Checkin din natin kung may gasolina. Tapos okay na tayo sa gasolina, may gas naman yung tangke, pinustart natin, kinikstart natin, ayaw pa rin. Check na, ito yung pang yung susunod nating i-check, itong high tension wire. Yan, i-check nito. I-check nyo to mga paps. Dito nyo malalaman kung may kuryente. Kapag walang kuryente, may problema kayo sa wiring, no? Pero kung may kuryente naman, kuryente lumalabas sa dito, checkin nyo naman yung fuel system nyo naman. Itong fuel system, yan, checkin nyo to. So yan, may gas naman, no? Okay mga kapaps, papakita ko sa inyo na paano natin itetest yung retention wire kung may kuryente talaga na dumadaloy. So kalasin muna natin yung spark plug, gamit tayo nito. Tapos yun, ang gagawin nyo, idikit nyo lang yung spark plug, ilagay nyo sa extension wire, as yung pinakadulo ng spark plug ilagay nyo sa pinakamalapit na pagdidikitan na bakal sa ground. Yan, didikit nyo yan para makita nyo kung may supply talaga ng kuryente. I-test natin mga kapaps, natin dapat may kuryente yan. Yan mga kapaps, nakita nyo kung gaano kalakas yung kuryente. So kapag ginawa nyo to at na-test nyo ay wala talagang supply ng kuryente to, doon na kayo mag-iisip kung ano yung pwede nyong galawin. Okay mga kapaps, kung na-check nyo to na talagang walang kuryente talagang lumalabas dito papuntang sa spark plug, na test nyo kung wala talagang kuryente, ito yung mga dapat nyo checkin, no? Checkin natin tong una, ito, yan, coil switch, itong pinaka maraming reklamo to sa coil switch na to. So ito yung unang checkin, kung may supply siya, ng kuryente. Kasi kung may problema ka dito sa kill switch, di talaga mag-start yung motor mo. Kahit anong gawin mo, kahit anong kickstart mo doon, kahit anong push start mo, hindi talaga mag-start. Ito yung checkin natin, ito muna yung checkin natin bago tayo pumunta sa CDI kung saan mga wiring pa. Ito muna, check natin to mga paps, no? Papakita ko sa paano natin ito i-test. So kailangan natin ng test light, no? Ito yung pinakamadaling paraan para malaman talaga natin yung problema. Talagang checkin natin kung may supply. So dapat naka-on siya, naka-on. O syempre nakasusi, syempre yan, yun. Checkin natin kung may supply siya, dapat may iilaw to. Yan,
mga paps, no? Pagpatay, wala talagang supply ito. Ayan, sino nyo? Okay, walang supply ng kuryente ito pagpatay. Yung kill switch button, wala talagang supply ito. Kakaroon lang ito ng supply pag in-on natin. Pares may supply yan. Tusok nyo lang. Ayan, ito yung ginagawa ko. Ayan. Ayan mga paps, no? Ayan, kapag dyan may supply ka, okay naman yung connection mo, okay naman yun. Sabihin, okay yan, wala kang problema dito sa kill switch, no? Umilaw yan, chinek nyo yung kabilang wire, umilaw, sa kabila umilaw. So wala kang problema dito sa kill switch. Sabihin, good yung kill switch mo, no? So isa pang tips mga paps, no? Hindi lang kill switch lagi ang chine-check natin dyan, no? Itong part na to, kung makikita nyo mga kapasyon, may maliit na part na sakit dito. Ayan, pansinin nyo. Teka lang, tanggalin ko muna yung ano. Pansinin nyo yung sakit na to. Pansinin nyo, ilagyan ko siya ng cable tie kasi ito yung isa rin sa mga dahilan to. Tandaan nyo to mga paps, ha. Hindi lang tayo lagi dun sa kill switch ang sinisisi natin. Ito rin isa rin sa mga sala rin to. Yung problema natin, ang lagi lang kasi nasisisi natin isisi kill switch, pero ito isa rin dahilan to. Lumuluwag to, no? Pansinin nyo, may tali yan. Tinalian ko talaga kasi lumuluwag talaga. So try natin tanggalin, ha. Tanggalin natin mga paps, tanggalin natin mga paps. Tapos test natin yung sa kill switch kung magkakaroon ng supply. So wala tayong problema sa kill switch, no? Umiilaw pa rin siya, parehas siyang umiilaw, may supply parehas, wala tayong problema dito. So itong wire na to, tulad siya na kung maalala nyo yung mga nakarang tutorial ko, itong wire na yan, tandaan nyo, ha. Ito yung wire na to papunta tong CDI, no? Lumuluwag to, kaya ako sa inyo, advice ko lang na gawin nyo yung ginawa ko. Talian nyo to, lumuluwag yan. Ito yung, kasi kung kahit na okay ito yung may supply yan, tinanggal na nag-loose tong wire na to, yung socket na to, hindi kahit anong gawin mo, hindi mag-start yung motor mo, kahit anong push start mo, malakas ang baterya, kahit i-kickstart mo pa yan, hindi mag-start yung motor mo. Ito paps, napakalaking ano to, tips, bagay to na dapat nyo matutunan, lalo na kay Passion, no? Hindi lang kay Passion. So lahat, yung procedure na wiring na checking na to, same lang din ang checking ng mga motor, no? Kapag chinek natin sa spark plug, wala siyang kuryenteng lumalabas, kaya papuntang chinek natin yung tension wire,
wala lumalabas na ano na kuryente, sa mga wiring tayo po-focus. No, kung mayroon naman siyang kuryente, may supply siya ng kuryente, magpo-focus tayo sa fuel system, no kapag meron tayong pag may supply tayo ng kuryente dito, sabihin wala na tayong problema sa wiring, okay yung supply ng kuryente natin. So pwede natin, ang checkin natin dyan yung sa fuel system natin, no, checkin natin to. Walang pwede kasing nangyari dyan, walang pumapasok na fuel papunta sa carburetor, no. Itong vacuum fuel valve, itong vacuum na to, vacuum fuel valve, katagalan nagbabara yan. Siyempre sa mga ginagas natin, napupunta dito yung dumi, katagalan, kaya nga may filter tayo, yan o. Pero hindi ibig sabihin ng may filter na tayo 100% nasasala niya na yung dumi ng gas. Hindi 100%. Katagalan bumabara to. Kaya isa ring costing to kung bakit hindi siya nahihirapan tayo magpa-start ng motor natin, kasi nga barado tong vacuum fuel valve, no. Hindi nasusupply ng fuel, hindi siya nakapag-supply ng fuel papunta sa carburetor, no. Okay mga kapaps, no? So yung mga lang, ito yung basic na pwede natin gawin, na kaya natin gawin. So in case na tayo, wala tayong mahinga ng tulong, pwede natin gawin tong troubleshooting na to. So kung na-check nyo check nyo yung fuel nyo, i-supply naman talaga ng okay naman ang supply ng ng fuel. So papakita ko sa inyo mga paps paano to i-check kung talagang kasi to tatanggalin natin tong hose na to, tapos i-start natin yung motor. Dapat may lalabas na gas dito kapag in-start natin. Pero kapag nakapatay yung motor, pag binunot mo yan, walang supply ito ng gas. Walang supply ng gas yan mga paps, no. Lang siya, magsusupply siya o may lalabas lang gas na fuel dito kapag naka-start na yung motor natin. Kasi ito automatic tong vacuum na to, kapag nag-start yung motor natin, kung siya automatic siya mag-open, magsusupply ng gas. Biglang papakita ko sa inyo paano to, okay, paano siya nagsusupply, paano lumalabas yung fuel dito. So papakita ko sa inyo kung talagang good tong sabihin walang problema yung ating vacuum fuel valve. So pag in-start natin yung motor, dapat may lalabas siyang gas dito, no. Kapag hindi siya in-start natin yung motor at walang lumabas na gas, may problema tayo dito sa vacuum na to. Okay, so titest natin, papakita ko sa inyo. Kumuha lang kayo ng pansahod, kasi tatagas lalabas yung gas dito pag nag-start yung motor na in-start natin yung motor natin. Start natin motor natin. Kaya mga kapatid, kita nyo, no? Yan, nakita nyo kung paano lumabas yung gas dito, no? Ibig sabihin wala tayong problema dito, wala tayong problema sa vacuum fuel valve, no? So yun lang mga paps, no? Pag-check ng pagta-troubleshoot ng motor, no? Na-check natin yung sa spark plug at tension wire,
Tapos pag wala supply yung tension wire, check natin yung mga wirings. Tulad kaganina pinakita ko, kapag walang kuryente na lumalabas sa papuntang spark plug sa tension wire, dito tayo magpo-focus sa fuel system. Ganun lang kapaps, napakasimple lang. So basic na basic to. Bago tayo pumunta sa mga major troubleshooting, example, okay lahat, okay yung fuel system mo, wala kang problema sa vacuum, wala kang problema sa wiring, pero ayaw para mag-start. So doon na tayo pupunta sa mga suspect natin, sa mga parts ng motor natin. For example, sa carburetor, kasi katagalan kasi ito. Ayan, nagiging marumi itong carburetor, no? Nagiging marumi rin yan, papalinis natin yan. Tsaka itong mga yan, pansin niyo yung mga gasket na yan, insulator gasket na yan, pag may singaw, kakaproblema ka rin dyan. So pati itong mga sa pagitan ng carburetor, ito yung mga yan, pag may singaw, yan, magkakaproblema ka rin dyan sa motor. May pahirapan din, hard starting din, nagkakaroon din hard starting kasi may mga singaw. So yan, dapat pag naglinis kayo, dapat selyado lahat, lalo sa carburetor. Tapos isa pa sa pahabol ko, balik po mga paps, no? Isa pa sa mga pahabol ko, isa rin sa mga cause kung bakit nahihirapan mag-start din yung motor natin, yung air filter. Lagi natin itong lilinisan, kasi pag may madumi na yung air filter natin, nahihirapan yung makina natin, parang hirap mag-start na rin pag sobrang dumi. So pag sobrang madumi na yung air filter, linisan nyo na lang, kaya palitan nyo, no? Ilang mga paps, no? Basic na basic lang ito, pero madaling matutunan, pero malaking bagay ito para sa para kayo na mismo gagawa ng motor nyo, hindi na kayo tatawag ng mekaniko. Okay, no? So sana mga paps, no, na tulungan ko kayo sa paano mag troubleshoot ng motor. So i-comment nyo lang yung mga hindi, yung mga, kung merong pa kayong katanungan, i-comment nyo lang, kasi baka mayroon akong nakalimutan na so ganun lang mga kapaps, no? Napaka simple lang ng ating simple troubleshooting, no? Yung mga kadalasan mga wiring kasi sa mga wiring, kadalasan buluwag lang naman yung mga socket niyan So check nyo lang yung mga socket sa CDI, check nyo lang yan. Tapos isa pa sa mga, pag may problema ka rin sa hindi ko nabang yung sa dilim, hindi ko maipakita. Ayan, yan, ito yung coil na yan, isa rin yan. Pag nagkaroon kayo ng problema dyan, kahit may supply kayo, okay na ang wiring nyo sa CDI, okay naman. Ito patagalan, binibigay rin yan, hindi until hindi ko mapakita. Ipa-plus ko na lang yung picture ng ignition coil, kung ano yung tsura nya, para at least mapamiliarize din kayo kung ano yung tsura ng ignition coil na connects papuntang high tension wire, spark plug. Okay, so mga kapaps, maraming salamat sa sa panonood nyo. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa video tutorial na ginawa ko. So napaka basic lang nito. Ito yung mga dapat nating i-check. So bago ang lahat, huwag niyong kalimutan i-subscribe yung channel ko, like and share nyo rin, and
click nyo rin yung notification bell para sa ma-update kayo sa mga bagong video gagawin natin. So yun lang mga paps, no. Mag-subscribe din kayo, wag lang yung puro nood lang para at least mas marami pa tayong video gagawin. Yun lang mga paps, maraming salamat sa inyo. God bless.